minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. And yes, kasama ko si... Yo, what's up mga tropa pips? Mac Pablo nga po pala. So ngayon, pag-usapan natin yung tungkol nga po dito sa ginawang pang-aasar ni PBBM. Actually, maganda yung ginagawa ni Presidente. Kasi kung hindi niya babasagin yung narratives ng mga DDS, abay patuloy silang gagawa ng issue. Tingnan ninyo si PBBM, kulang na lang tumambling mag-backflip. Kasi 'di ba lagi nilang pinapalabas si Presidente clone. Yo, Patay na daw. AI. Oo, yung nagsasalita daw hindi na daw yan si PBBM. So, Eto. yan. Yan. Pakita mo. Ang lakas-lakas ni PBBM. Yan ba may sakit? Nagbubuhat pa nga. Uy, nabalitaan ko, nagbuhat daw siya ng dumbbell. Oo. Nagbuhat ng, bigas. So, ano yung ibig sabihin ni Presidente? Sinungaling. Yung mga nagpapakalat ng fake news na siya daw po ay patay na, meron niyang vlogger nakasuhan Oo. Kilala mo? Oo, nabanggit nga. Si Bugris. Anong ginawa ni Bugris? Anong kaso yon? Di ba nagpakalat ng fake medical records? Oo, kasi nga, ang gusto nilang palabasin, si PBBM ay weak. Kasi yun yung naratibo nila noon pa. Nung nagsimulang masira ang unity. Palabasin na weak si PBBM. Pero hindi nila alam, si PBBM, napakasipag, matalino, at alam niya kung ano ang mga dapat gawin para sa ating mga kababayan. At itong yung mga gantong simpleng-simple lang. Hindi kailangan magsalita, hindi kailangan mag-elaborate, pero masusoplak niya ang mga naratibo na fake news na pinapakalat ng mga DDS. Dahil nga, si PBBM ngayon ay nakikita natin na sumasagot at parang pumapalag na hindi pwedeng basta-basta na lang sisiraan o gagawin mo ng issue. Hindi pwede kay PBBM yan. Dati kasi, nasanay yung mga DDS na si Presidente tahimik lang, na hindi sila pinapatulan. Kaso, si PBBM, may times din naman talaga na napupuno na tayo Nung nag-speech nga siya, sinungaling yung mga nagsasalita niyan. Paano naging clone yung taong alive and kicking. At saka yung diverticulosis na sakit, hindi naman po yan yung talagang nakakamatay na sakit. Diba meron ng check-up si Presidente, pero alam nyo good thing kay PBBM. Even na pinapakalat nilang may sakit, mamamatay na daw, pero tingnan ninyo, nagtatrabaho. Hindi katulad kay Sara. Lakwatsera. Oo, bukod pa dun sa lakwatsera, diba? Magnanakaw. Ito nga yung pinagtataka ko. Nakapasa daw sa bar exam. 80% daw yung kanyang nakuhang general average. Matalino naman daw pala bakit hindi mo masagot yung tungkol sa impeachment complaint mo sa House Justice Committee? Sige nga. Madali lang naman. Kung matalino ka at wala kang tinatakasan, kung talagang ikaw ay para sa accountability, for transparency, ba't mo kailangan kumuha ng 16 na abogado? Oo, na abogado na ipagtanggol ang sarili mo. Yun nga abogado siya. Oo. Sinasabi ng kampo niya na walang kwenta yung mga sinabi ni Caramel Madriaga, mga kasinungalingan yan. Bakit humihingi ng TRO? Ayun na nga yung temporary restraining order, bro, alam mo yung TRO, parang preno yan boom, yung magpapastop sa impeachment. Ang akala ko ba wala kang kinakatakutan? Sabi pa nga, bloodbath. Meron bang bloodbath na gustong ipreno ang TRO? At saka ito connected sa sinabi ni Ramil Madriaga na si Sara Duterte daw po ay humingi lang daw po ng tulong. Para makapasa. Sige, doon ka na. Para humingi daw po ng tulong itong si Sara Duterte para makapasa sa kanyang bar exam. Well, mukhang napaghahalataan naman na humingi ng tulong. Kasi tingnan ninyo, no wonder why itong si Sara Duterte abay palagi, 'di ba mga minamahal, na humihingi din ng tulong dito nga po sa Supreme Court. Can you imagine? 'Di ba? Last year humingi na kayo ng tulong
Tapos uulitin nyo pa ulit ngayon. Oo, tapos dyan na lang kayo nabubuhay sa mga fake narratives ninyo. Dyan na lang kayo talagang umiikot yung mundo ninyo sa puro paninira. Alam nyo yung gawain kasi ng mga DDS, ganito yan. Kung hindi nila kayang labanan sa tamang pamamaraan, nilalabanan nila sa pambababoy. Eh yung administrasyon, hindi naman kasi hindi sila marunong lumaro eh. Hindi kami marunong lumaro ng babuyan. Hindi kami marunong lumaro ng murahan. Kaya lang namin minsan napapamura ako. Kaya lang naman nangyayari yun dahil sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, kung hindi nila kami sinisimulan, hindi kami magmumura. Gets ninyo, mga minamahal? Hindi kami magmumura, hindi kami mambabalahura, hindi namin gagawin yung ginagawa nila. Or sa madaling sabi, hindi namin tatapatan yung ginagawa nila kung hindi ganun yung pambabalahura nila. Kaso mga minamahal, kailangan nating tapatan eh. Oo, kung nang bababoy sila, di babuyin din sila. Hindi ko naman minimin na maging masama tayo. Pero tayo, yung bagsak natin, kung nang bababoy sila for fake news, tayo binababoy natin sila sa facts. O palpa, for example, Sara Duterte, umattend ka. Sara Duterte, nasan ka na? Sara Duterte, bakit lagi kang nalang naglalamyerda? Ano yung ginawa mo as a Vice President ng bansang Pilipinas? Sige nga, tanungin natin itong si Sara Duterte. Nasaan ka nung kailangan ka ng mamamayang Pilipino? Nasaan ka nung sinasabi mo na ikaw ay para sa transparency? Nasaan ka nung sinasabi mong ayaw mo sa magnanakaw? Nasaan ka in short? Hindi ka namin makita. Hindi ka namin maramdaman. Ang ginagawa mo lang, tumatakbo, tumatakas sa pananagutan. At hindi na yun bago, yung pagtakbo at pagtakas mo sa pananagutan dahil mukhang wala ka naman atang maisasagot. Gets mo? Gets ninyo, mga minamahal? Kaya dyan na lang umiikot yung kanilang mundo sa mga paninira, sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat ginagawa. 'Di ba? Can you imagine that? Nakakaloka. Kaya nga, kung meron akong nakikita mga DDS na nagpapakalat ng fake news, basta DDS ang naiisip ko, bobo. Which is totoo. 'Di ba? Pag sinabing DDS, meaning nun bobo kasi naniniwala sa fake news, hindi marunong mag-fact check, hindi nagre-research. Kung ano lang yung sinabi ng poon nila, ng patron nila, kahit alam naman nating fake news, nag-live na nga lahat-lahat yung presidente, patay pa din sa kanilang pag-iisip. 'Di ba? O baka ngayong April 22 mamamatay itong si Sara Duterte sa mga ilalabas ni Trillanes. Ano ba yung ilalabas ni Trillanes, mga minamahal? Yung tungkol sa bank account. Baka dyan na mamatay itong si Sara. Dahil maibubulgar yung mga hindi dapat maibulgar. Gets ninyo, mga minamahal? Yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Pahingin lamang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.